Yo guys, what is up? Yun, welcome back dito sa ating channel. So for today, bibigyan ko ng update to sa isang mga project na nireview natin for the past couple of weeks. And this project is called Pepe Node. Syempre, before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice, and at the same time, hindi rin ako affiliated dito sa project na i-review natin. And lastly, always do your own research before doing anything else na related sa crypto. Kasi anything that is related to crypto is risky. So with that said, tara proceed natin sa video natin with Pepe Node. So yun guys, no, before natin i-review or kamustahin si Pepe Node, gusto ko lang pakita sa inyo yung initial review natin, which is uploaded around 2 weeks ago. So nag-gather pa lang to ng less than 1k views, and yun nga, para sa akin maganda pa rin to kahit ganito yung views natin, kasi si Pepe Node is play to earn, which is alam naman natin na favorite ko, and ito talaga yung mga main topics ko dito sa aking channel. And syempre, dyan din ako nahilig talaga or talagang nagsimula dito sa crypto, which is nangyari noong 2020 or 2021, which is nangyari sa Crypto Blades. So nakita ko yung Axie pero ni-study ko lang siya pero hindi ko siya ininvestan, and sa Crypto Blades talaga ako nagsimula. So anyway, if ever hindi nyo pa nakikita to, I suggest na panoorin nyo muna to bago nyo panoorin itong update natin. Kasi syempre guys, lahat ng details na importante is mas diniscuss ko dito kay Pepe Node. Kung ano siya, kung ano yung white paper niya, and mismong main website nila. No? So yun, anyway, proceed tayo sa video natin do sa update. No? So si Pepe Node, as you can see, 3.5k followers na siya. So dati, medyo onti pa lang yung followers niya nung unang video natin. And at the same time, active pa rin silang nagpo-post. Ayan, nagpo-post sila ng mga meme. And gaya ng iba nating na-review na project, ang gamit nila na, nakakatawa to guys, ang gamit nila na mascot, or I mean yung character, is si Pepe. So yan yung pang front nila. And nakakatawa yung mga postings nila, no? And nakakatawa, nagmamind si Pepe. And when it comes to projects kasi, dapat makikita mo na talagang active na nagpo-post yung Twitter account nila. Kasi guys, Twitter account talaga ang isa sa main source of information when it comes to crypto projects. And at the same time, makikita nyo mga engagements nila. Medyo decent naman, 40 comments, 75 yung retweets, 1.4k yung reacts, tapos yung nakakita nito or yung exposure niya or yung view is 12k. Ayan. So as you can see, decent naman and okay na okay pa rin naman. So you can see, no, iba't iba talaga yung pinopost sila and nakakatawa. Ang creative nung artist nila, no, to be honest. So anyway, proceed tayo dito sa kanilang main website. So yun, no, as you can see, ang main topic natin dito is yung update, and specifically kung magkano na yung na-raise nila. As you can see, 1.2M, and napakalaki na nito para sa akin when it comes to play-to-earn games. Kasi guys, mine-to-earn to, kaya tawag ko is play-to-earn. As you can see, mga nire-review natin yung mga project na iba, no? Lalo sa Ronin Network na mga play-to-earn, is hindi naman sila nakaka-gather ng ganitong kalaking pre-sale. So, nakakagulat na ito is napakalaki ng pre-sale nila. Pero, siguro, hindi ko lang sure kasi hindi ako masyadong active sa Ethereum Network, kaya hindi ko alam kung ganito talaga sila kalakas mag-support ng mga projects, no, kapag bullish sila. Kasi guys, medyo malaki yung gas fee sa Ethereum. Although may mga update ata sila Vitalik, ano, mga pangpababa ng gas fee. Pero yun nga, I think medyo mataas pa rin siya para sa akin. Kaya hindi ako masyadong active doon. And at the same time, mas active talaga ako sa Ronin Network when it comes to play to earn. Pero, dahil kay Pepe Node, baka i-try ko siya. So, titignan-tignan ko pa yung budget natin or extra funds natin when it comes to play-to-earn games, and baka mag-invest ako dito. And ako nga pala, no, thank you dun sa nagsabi ng project na to and na-check natin siya. Kasi guys, bihira ako makita ng project talaga sa Ethereum Network. Pero yun nga, dahil nga Ethereum Network siya, siguro kaya gantong kalaki yung na-raise niya na funds. So 1.2M, and napakalaki niyan para sa akin. And yun nga, mag-upgrade tayo dito ng mga nodes natin, or I mean, magbabay tayo ng nodes, tapos upgrade natin yung facilities natin, tapos makapag-farm tayo ng mga meme coins dito. So I think magagamit natin yung Pepe Node, no, pangbili ng mga nodes. Tapos possible ma-farm din natin to. Tapos at the same time, may mga airdrops tayo pwedeng makuha sa mga top miners kagaya ng Pepe Coin, Fart Coin, and more. So iba't ibang mga meme coins na sikat yan. And if ever hindi nyo alam, si Fart Coin is under kay Solana, si Pepe is under kay Ethereum, if I'm not mistaken, no. Correct me if I'm wrong na lang sa comment section natin. Hindi ko kasi sure kung si Pepe is under kay Ethereum or kay Solana. So anyway, this one is powered by Web3 payments, and pwede kang bumili gamit ang card mo in crypto. I suggest gamit ka lang kayo ng crypto para mas secure, and at the same time gamit kayo ng burner wallet. And as you can see, yung staking rewards nila is currently 1,123%. Pero syempre, nag-update to. Check nyo na lang siya if ever gusto nyong
mag-stake. So, click natin itong staking. And as you can see, yun nga, ang current APY nito is 1,123. So, guys, nag-update yan ha. So, kapag mas maraming pa-participate sa kanilang staking, syempre, mas bababa yung ating rewards dito sa staking. Pero yun nga, yung mga early dito na nag-invest is mas paldo compared sa mga na-late. When it comes to their media naman, as you can see, marami nagko-cover sa kanila. Kagaya na Bitcoinist, News, BTC, TradingView, and Inside Bitcoins. So, mas maganda naman kasi guys kapag may mga exposure sila, gaya nito, sa iba't ibang media or iba't ibang mga socials para syempre, mas maging exposed sila sa mga retail investors o sa mga mainstream investors natin na walang alam or nagsisimula pa lang dito sa crypto. So with this, mas dumadami yung supporters niya, and at the same time, no, mas malaki yung pre-sale, mas malaki yung prize pool natin doon sa mismong game kapag na-launch na, and at the same time, mas strong yung ating token. Kasi I think yung karamihan dyan is gagamitin to support the token para hindi masyado mag-dump, and at the same time, syempre, para mas matuwa yung ating mga pre-sale investors. Pero yun nga, like I said, hindi ko pa sure kung mag-invest ako dito. Pero yun, makikita natin dito yung mga latest purchase, which is ayan, $300, $10, $42. Ayan. So iba, napakababa lang ng iba. Iba naman mataas, $471. So hindi ko pa alam talaga kung magkano invest ko dito. Pero interesting talaga kasi si Pepe Node. Kasi guys, mahilig talaga ako sa mga play to earn games. Alam niyo naman guys, kapag in-stock niyo yung profile ko sa Twitter, sa Facebook, sa TikTok, dito sa YouTube, karaniwan or karamihan ng mga post ko or updates is related sa play to earn games. So, interesting talaga kasi gusto kong matry yung play to earn game kapag Ethereum network. Kasi guys, ang natry ko lang ng mga play to earn game is sa BSC, sa Base, sa Solana, sa Ronin. Tapos, I think meron din ako natry sa iba't ibang mga network, no? Pero yun, sa Avalanche. Pero at the same time, sa Ethereum wala pa talaga ako natatry. So guys, yun lang yung update natin para kay Pepe Node. Yun nga, very interesting tong project na to para sa akin kasi nga free to earn siya. So if ever naman mag-invest ako dito, I'll make sure to post dito on all of my socials. Kaya naman make sure na subscribe kayo doon. So lahat ng link natin is nasa description box lang. So I think dito na lang muna and see you na lang sa ating next video. Ingat!